Okay, tara mga ka-maker, eto na naman tayo sa kwento ng pawis, welding at konting sunog sa balahibo. Unang akpang, magkakat muna tayo ng 190 cm. Tapos babatakan natin ng metro yung kabilaan. Mag-mark tayo ng 75 cm kabilaan. Tapos ipo 45 degree natin yun. Yung bawat minarka natin na 75 cm para ma-form yung parang square. Tapos ipupush lang natin yung paloob para ma-form na natin yung trapezoid design. Then, i-set aside natin yan. Yan, kasi di pa naman kailangan. Parang love life, aral muna. Di pa yan kailangan. Okay? Then, set aside. Tapos, gagawa na tayo ng pangmalakasang top. Make sure lang na yung top na yan, align na align ha. Kasi sasakit ang ulo mo dyan kapag hindi align niya na saktong 60 by 120. Tandaan mo, diyan kayo kadalasan magchichismisan. Mahirap naman kung habang nagchichismisan kayo, habang kumakain tapos yung lamesa nyo paleng. Diba? Kaya siguraduhin mong eskwalado. Isa pa, pag nilagay mo na yung tiles mo dyan, sasakit ang ulo mo. Hindi mo mapapaganda yan kahit anong ikot ang gawin mo. Hindi lalapat yung bawat kanto. Kaya siguraduhin mo, 60 by 120, eskwalado. I-welding na natin. Ingat lang sa spark. Hindi lahat ng kislap may forever. Minsan paso lang talaga. May spark nga, hindi naman tumagal. Parang siya. O siya, tuloy na tayo sa paggawa ng lamesa. Baka kung saan pa mapunta ang usapan na to. Umiyak pa yung nanonood dito. Okay, lalagyan na tayo ng brace. 30 mark, 60 mark, at 90 mark. Lalagyan na natin yan. Tapos ipo-full weld na parehas. Next, ilalagay na natin yung pundasyon, yung mga paa. Make sure lang na pantay ang pagkakagawa niyan. Kasi once na magkaiba yan ng align, magiging kibang yung pagkakagawa ng table mo. Hindi table ang gagawin mo, siso. Siso kayong dalawa nung habang kumakain ng kachismisan mo. Pero ipupulbald na natin yan. Next, ikaklamp natin yan dito sa pinaka ibaba yan. Para may align. Tapos, idilipat. Dito, na-welding ko na siya. Bali, lalagyan ko na lang dito ng support brace dun sa gitna. Bali, dalawang maliit lang yan para dun sa taas. Mga 2 inches mula dun sa top, pababa. Tapos, isang diretso sa gitna. Tapos, yung diretso sa gitna na yun, lalagyan mo lang din ng brace na dalawa. Kabilaan. Yun na yung magpapatibay yan para yung lamesa mo, hindi siya gagalaw-galaw. Kasi yung paa niyan, kapag ka doon lang tayo magre-rely sa mismong welding niya sa taas, pwede siyang mag-wiggle-wiggle. Kuwari, gusto mo ba yung lamesa mo dancer? Lagyan mo ng brace para hindi siya maging dancer na habang sumasandok ka ng kanin, sumasayaw naman yung lamesa mo. Ayun na, pag ganun lang, patapos na tayo. Inisan na natin yan, tapos eto na, pipintura na tayo. Kumbaga sa tao, ito na yung magsisilbing damit niya. Ayan. Una, lalagyan muna natin ng primer. Tapos, patutuyuin natin yan ng 8 hours para kapit na kapit at tuyo talaga yung pintura. After nun, tatop coat na tayo. Dito sa project na to, ang top coat na gagamitin ko dito ay puti. Puti na epoxy enamel. Bali, na-skip ko na pala dito yung pag-ano sa video na to. Yung tatop coat ko. Napatuyo ko yung tapos di ko siya na-video. Pero ayan na po yung kinalabasan niya. At yun, patapos na tayo. Papunta na tayo sa final stage. Kung saan, ikakasal na siya. Ikakasal na siya dun sa mga upuan. Ayan. Ayan na po ang final product sa ating Jeps DIY Stories. Story lang pala. Walang S kasi hindi naman tumadami. Yan, di ba? All goods.